Naginip na usapan, umaatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-unang talakserie sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Kamusta mga sausawero at sausawera? Handa na ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa pula, sa puti? Sa Ukrainian, are you ready? Ikaw, Hans, kamusta naman kayo dyan? Ready, Chang Ami! Sausawa na! Saan tayo? Ay, face to face na! Ating pag-usapan, aminan, awayan at magukrayan. Gusto mo bang makisaw-saw taran ng kaibigan? Bangayan ay solusyonan. Face to face. Sinong sisimangot? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Ang mga problema? Face to face. Huwag mong talikuran, harapin mo face to face. Hello mga kapatid! Ready na naman po ba kayo sa panibagong kwento at reklamo pong ating tatalakayin ngayong araw na ito? Abay, dapat lang dahil syempre face to face na. Ito po ang programang dumidinig po sa samut-saring problema at kaakibat po nito ay ang umaapaw na aral mula po mismo sa mga karanasan ng ating mga panauhin. Ako pa rin po ang inyong Chang Ami na lagi pong nagpapaalala kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At syempre, hindi kumpleto ang usapan natin dito sa araw-araw na tayo po ay nagsasama. Kung hindi po wala ang taong to, nako, kailangan nandito siya lagi. Hindi siya pwede mag-absent. Yan ang sinasabi ko sa kanya. Eto po, si kapatid na Hans Mortel. Hello, Chang Ami! Naku, alam mo ba, Chang Ami, na-realize ko dito sa ating programa na parang bakit daw lagi nating hina-highlight ang pagkakamali ng ating mga bisita. Sabi ko naman, normal lang naman na ang tao ay nagkakamali. Ang importante, lahat naman tayo ay natututo sa bawat pagkakamaling ating nagagawa. At kung talagang hindi natin masolusyonan ng mali, merong 3 tao na tutulong sa atin para malutas natin ang mga problemang yan. Dilit walang iba kundi ang ating trio tagapayo! Kung tayo ay medyo nahihirapan sa buhay, sa 3 ito tayo dumulog. Alam na alam nila mga kasagutan sa ating mga katanungan. Siyempre, kung ito ay tungkol sa mga legal na usapin, narito po ang Chief Public Attorney ng Public Attorney's Office of the Philippines. Wala pong iba kundi si Public Attorney Persina Rowena Acosta. At syempre, kung tayo ay kinukulang sa pananampalataya, naku, siya po ang magre-remind that faith can move mountains. Totoong-totoo po yan. Ang ating spiritual advisor, Father Sunny Merida. Kung pakiramdaman naman natin ay wala nang nakakaintindi sa ating sitwasyon, huwag po kayong mag-alala. May isang taong sasagot niyan. Ang ating family counselor and psychology expert, Dr. Camille Garcia. O, di ba? Kumpleto. Wala na kayong hahanapin pa. Siyempre, idagdag pa natin ang talaga rin namang napakamaintindihing si Chang Ami Perez. Salamat, Hans. Nako mga kapatid, reklamo po laban sa kanyang hipag ang idinulog po sa atin ngayong araw na ito dahil matapos nga daw ipaalaga ang kanyang mga pamangkin dito. Abay, nahuli pa niyang nagbibingo ito. Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Nang dahil sa magiging abusado, maghipag, nagpapangayan. Kung nasa anak niya na araw-araw niya sa akin iniiwan. Talaga susundan ko siya dahil sa anak niya eh. So uwi siya, kukunin niya anak niya sa akin lasing. Ang kwentang ina. Hindi naman po totoo yung mga sinasabi niya. Totoo po na umaalis po ako, iniiwan ko po yung anak ko sa kanya. Dahil naghahanap ako ng pera pandagdag sa panggastos namin sa buong mag-araw. Pero si hipag na abusado, kating-kati lagi na maglaro ng bingo. Pagkano lang ba yung pera na binibigay sa akin, magagawa ko pa bubang magbingo o magtong-it sa ibang lugar? Hindi ko yung gawin kasi paano yung kakainin namin pag natalo kami. Patalo ako sa pagbibingo. JN ba? Sana huwag tayo magkita. Wala kang kwentang-kwentang ina. JN, hinahamon kita kahit saan tayo makarating, hindi kita aatrasan.
Sasagutin na ang mga tanong ngayon sa nag-iisang Barangay Hall on television. Face to face! Lumapit po siya sa ating Barangay Hall on air dahil abusado na raw ang kanyang hipag na bingo lang pala ang inaatupag. At dala po ang kanyang mga reklamo, tawagin po natin si Jayan Palmares. Pasok! Face to face! Face to face! Face to face! Face to Jayan, face! sino ba itong nirereklamo mong hipag mo? Si Elba po. Elba. Ano ba ang nangyari? Bakit kayo nagkaaway? Dahil sa anak niya, pinapaalaga niya lagi sa akin na wala naman daw siyang binibigyan. Kinisismis niya pa ako, lagi niya ako binibigyan ng pera para sa panggatas sa anak niya, pero wala naman talaga. Paano mo ba siya naging hipag? Yung asawa niya kapatid ko. Bakit niya iniiwan ang mga anak niya sa'yo? Para makapagsugal. Paano mo nasabing para magsugal? Napatunayan mo May ba nagsabi yan? sa akin na gano'n nga na ginagawa, nagbibingo siya. Then, pinuntahan ko siya sa lugar na yun. Nakita ko siya mismo doon. Anong sinabi niya sa'yo nung nakita mo? Wala, tinignan niya lang ako. Sumalis na ako dahil ayoko rin naman kasi ng away dahil maraming ang tao ron. Sinabi mo ba ito sa kapatid mo? Hindi, kasi nagtatrabaho nga siya sa Baguio. So hindi siya madalas umuwi sa inyo? Hindi. Kailan nagsimula yung iniiwan niya ang bata sa iyo? Last month, magti 3 weeks na niyang ginagawa sa akin yun. Siyempre, Bakit daw? Ano nga ang dahilan niya? Lagi nga siyang wala eh. Tapos uwi, Hindi, anong sinasabi niya sa'yo? Naghahanap ba siya ng trabaho trabaho? niya. Maghanap daw siya ng pera para pangkain daw nila. Then, uwi siya minsan. Ilan ang batang iniiwan sa'yo? Isa lang yung panganay niya. Ilang taon? 2 years old. 2 years old. Ilan ba ang anak nila? 2. Dalawa. Yung isa, nasaan? Baby pa, nandun sa nanay ko. Sa nanay mo. Bakit? Hindi ko alam sa kanya ginagawa niya. Panlalandi siguro ginagawa niya. Dalawang anak niya, tapos yung isa iniiwan sa'yo, yung isa sa nanay mo. Doon lang ba rin malapit nakatira ang nanay mo? Malapit lang din sa amin. Bakit sa inyo niya iniiwan ang mga bata? Sa akin yung isa para daw makapaghanap daw siya ng pera. Siyempre, Hindi ba siya pinapadala ng pera ng kapatid mo? Ayun nga, nakakapagtaka, pinapadalan daw siya. Pero wala naman talaga eh. Ewan kung saan niya dinadala yung pera. Kailan mo napansin na parang dumadalas na siya, Jayan? Sa araw-araw niyang ginagawa. 1 linggo okay lang, eh nawalan ng trabaho yung asawa ko. Eh, paresa na, okay lang kasi paresa ng gatas eh. Oo. May anak ka ba? Meron po. Oo. Ilang taon? Magtuto rin. Magto 2 years old din. Okay. Anong sinabi ng asawa mo tungkol sa ginagawa na yan ni Ate Sa una, Elba? okay lang kasi may trabaho pa siya. Eh, na-endo na siya. Hanggang sa mawalan kami ng pagkain, eh, nasa akin pa yung anak niya. Ayaw niya na ng ganun eh. So matapos mo Ayaw niya na ng ganun eh. So matapos mong nakita si Elba doon sa lugar kung saan siya nagsusugal, anong ginawa mo? Kinausap mo ba siya? Hindi na, tinignan ko lang siya. Para may pruweba lang ako na isusumbong ko sa kuya ko na gano'ng ginagawa. Sinumbong mo ba siya? Hindi ko nga nakakausap ang kuya ko hanggang ngayon eh. Bakit? Nagtatampo na kami dahil sinisiraan niya na ako sa kuya ko eh. Anong sinasabi niya sa kuya mo? Hindi rin totoo yung sinasabi niya. Na sinasabi ko sa kanya na pinaalagaan niya daw sa akin, anak niya, bibigay daw yung sustento ng anak niya sa akin. Pero wala naman talaga. Sinabi niya sa kuya mo na binibigyan ka niya ng pera, pero wala namang perang ibinibigay. Bakit sa palagay mo ganun ang sinabi ni Elba? Ewan ko sa kanya. Ba't sinasabi sa akin mga ganun salita? Wala ka bang personal na galit sa kanya? Wala naman. Ngayon lang po nung iniwan sa akin palagi yung anak niya. So nung tumagal na iniiwan yung bata sa iyo at sa asawa mo, dun ka na talagang nagalit sa kanya. Hindi mo ba pinilit na pakiusapan siya at sabihin sa kanya na, sinabi sa kanya ng asawa Elba, ko ikaw yun." ang nanay ng mga batang ito, hindi ba dapat ikaw ang nag-aalaga? Hindi Asawa yung ko parang nagsabi sa tuta akin na sa kanya ipinapasa kung kani-kaninong bahay? Asawa ko nagsabi sa kanya noon. Sabi nga ng asawa sa kanya, dapat kung ina kang tunay, dapat ikaw na mag-alaga ng anak mo kahit nahihirapan ka, napapadala naman sa yung Oh, may trabaho naman ang kuya mo. Doon sa nangyaring siniraan ka sa kuya mo, sumama ba ang loob mo? Opo. Batay sa aming research, Jayan, ikaw daw ang nagkakalat na nagsusugal at naglalasing si Elva. Gaano ito katotoo? Ako pa, ang bahay namin, kahit magtanong ko sa asawa ko. Baka binabaliktad niya lang yung ay siya.
Hans, parang nagulat ang mga sausawero dyan. Pero bang gusto makisawsaw? I'm sure, Chang, meron silang mga reaksyon sa naririnig nating kwento. Sino ang may katanungan kay Jayan? Yes! Ano ang iyong tanong? Hindi kay Ate Jian gusto mo lang magpabayad dahil naalagaan mo yung mga pamangkin mo, kaya ka nag-aalboruto. So parang ang sinasabi mo, usaping pera na naman to. Ti Jayan? Doon ka ba nagagalit? Bakit ko naman gagawin? Sa pamangkin ko rin naman yun. Ba't ko gagawin yun, di ba? So parang walang kaso sa'yo kung kahit hindi ka naaabutan man lang. Yung dun sa halos isang buwan ngang sinasabi mo na ikaw ang nag-alaga, kahit 5 piso, wala siyang iniwanan para sa anak niya. Kung kailangan ng pera. Pag naiiwan yung isang bata sa nanay mo, hindi rin siya nagbibigay ng pera? Nagbibigay minsan. Minsan Magkano lang. yung minsan na yon? Hindi ko po alam kung magkano binibigay dahil hindi ko naman pinapakailangan. Kinausap ka ba ng nanay mo tungkol doon? Hindi pa sa ngayon. Hindi ba siya nagrereklamo kung bakit doon iniiwan ang bata sa kanya? Hindi naman. Hindi naman po. Matapos po nating malaman ang sama ng loob ni Jayan laban po sa kanyang hipag na si Elva. Panahon na po para marinig naman natin ang kanyang panig. Totoo kaya ba ang mga sinasabing abusado siya? Narito po, tawagin natin si Elva Bacarisas. Pasok! Buti yung haling ka, Jay, ano? Sandali lang! Elva, diretsang tanong. Totoo bang inaabuso mo ang kabaitan na ipinapakita sa'yo ni Jayan? Hindi naman po. Hindi, itsura mo pa lang. Ano ba ang itsura mo? Sa ako Wala kang patismis bakas. sa'yo, hindi nga ako makalabas ng bahay namin. Itsura mo sa itsura ko, tignan mo. Bakit mo iniiwan ang mga anak mo? Ilang araw ko naman po iniwan sa kanya yun. Araw? Araw lang ba yun? Araw? Talagang araw. Wala namang Bakit amo. nga ba araw-araw Sabi mo, walang umaalis ng iniiwan sa bahay anak mo, si Elva at totoo kayang nagbibingo lang siya? Aabangan po natin ang kanyang mga sagot sa pagbabalik po ng Face to Face. Diyan lamang kayo. Doon sa ginagawa ni Elva na iniiwan niya ang mga bata, meron ba siyang nalalabag na batas po doon? Nasa revised penal code yung krimen na abandoning a minor. So may parusa yan, aresto mayor, 1 buwan hanggang 6 na buwan na pagkakulong. Kayo po ay nakatutok pa rin dito sa Face to Face at kanina po nalaman natin lahat po ng mga hinaing at reklamo at sama ng loob ni Jayan. Balikan ko lamang si Elva. Ano ba ang dahilan mo? Bakit iniiwan mo ang mga bata na nung una daw tumagal ng mga ilang araw, pagkatapos linggo na, pagkatapos buwan inabot? Bakit, Elva? Kaya lang naman po ako umaalis sa bahay namin, iniwan ko po yung anak ko sa kanya. Dahil kapos po yung sinusweldo ng kapatid niya. Pinapadala lang niya po, magkano lang. Sa loob ng 1 buwan, hindi po namin kayang pagkasyahin yun. Ilan po yung anak ko? 2. Ngayon Diretso ang tanong, Elva. Nagbibingo ka? Hindi po. Pero gaano katotoo na nakita ka ni Jayan doon sa bingguhan? Nakita man lang po niya ako noon. Sakto na nagpapasok lang ako ng bunilya sa ano. Sure? Sa pangkalog. Diba? Bakit? Nagtatrabaho ka ba doon? Hindi po. Oh, bakit ikaw nag-e-effort na magpasok sa pulis? Nagkataon lang po nag-awa, nagkaayawan na. O, di naglalaro. O, di naglalaro ka nga. Nagkaayawan eh. Ate Elva naman. Ano gagawin? Uulitin ko yung tanong ko, Ate Elva. Nandun ka ba at naglalaro ka ng bingo? Nandun lang po ako pero hindi ako naglalaro. So ano talaga ang dahilan bakit iniiwan mo ang mga bata? Nagkataon lang po na nandun ako napatayo sa bibinggo kasi hindi ko po yung tsahin ko. Doon po sana ako manghihiram ng pera, pambili ng gatas ko. Nakita niya po ako, siguro kala niya naglalaro na ako ng bingo. Ayon sa research namin, Elva, pag iniiwan mo ang mga bata, kahit panggatas daw hindi ka nagbibigay. Bakit? Posible naman po hindi ako magbibigay. Alak ko marunong na magturo. Baka siya nakikinabang nga siya sa
Okay, oh. Ba't bababa na magiging ako, ha? Posible dapat nagre-react ako kung di ako nagbibigay sa anak ko. Kailan, Oo. magtanong ka sa asawa ko, kailan ka lang bigay, Siyempre, ha? natural, pagkakampihan ka lang asawa Pwede mo, ba? asawa Pwede. mo. Bakit hindi mo na lang sinabi sa asawa mo na hindi kasya yung pinapadala niyang pera? As extra lang po yung asawa ko. Kung ano magkano yung araw niya, yun lang po ang pinapadala sa amin. Hindi pa naman po nabubuo yung 1 linggo, wala na siyang trabaho na, kumbaga, 3 araw lang siya extra. Papadala lang niya yun. Tapos may mga kaibigan siya, tatatanungan niya kung may ibang trabaho pa, yun saka siya papasok. Yun po. Kaya minsan kulang po yung pinapadala niya. So doon sa 1 linggo, mga ilang araw, tapos lingguhan, tapos umabot na ng buwan na iniiwan mo ang mga bata doon sa nanay nila at sa hipag mo, may nahanap kang trabaho? Opo. Nagtitinda po ng gasolina. Pang epal. Kakasali. Ako ba yun? Ito yun, no? So nakahanap ka naman ng trabaho. Hanggang ngayon, yun pa rin ang trabaho mo. Sapat na yon para sa inyong mag-iina. So pag pumapasok ka sa trabaho, kanino na naman naiiwan ang mga bata? Sa kapatid ko naman, sa mga kapatid ko po. Alam ba ng asawa mo na iniiwan mo ang mga bata? Alam niya po na iniwan ko sa kapatid niya yung anak namin. Hindi ka ba Kapatid niya yung anak namin. Hindi ka ba nahihirapan na balansehin ang mga bagay bilang, syempre, ikaw ang nanay, tapos ikaw din ang tumatayong tatay? Nahihirapan nga po rin ako. Kaya yung isang anak ko, pinaalala ko muna sa kanila, pinaiiwan. Yun, kaya mali pala, kumbaga pinapapangit pa nila yung ginagawa ko. Bakit? Kanino kanila sinisiraan? Sa mga kapitbahay po namin. Anong sinasabi? Bibinggo daw ako, umuwi daw po lasing, gano'n. Ito naman, di ba? Sa itsura ko to, magagawa po maglasing. Umiinom ka, Elva? Hindi po. Sinong nagsabi na umiinom siya? May Sa ginawa niya nakakita? sa akin yung anak niya, ay may alak siya. Totoo, di ba? Totoo ba ito, Elva, na inaabot ka ng gabi? Di mo Sa talaga paghahanap ng aminin trabaho? sa'yo yun. Amin mo ba yan? Attorney, doon sa ginagawa ni Elba na iniiwan niya ang mga bata, meron ba siyang nalalabag na batas po doon? Meron. Nasa revised penal code, yung krimen na abandoning a minor. So may parusa yan, aresto mayor, 1 buwan hanggang 6 na buwan na pagkakulong. Kung may mangyari sa bata, tataas pa hanggang 4 na taon hanggang 6 na taon ang parusa. Kahit po ba iniwan niya ito sa kanyang mga kamag-anak, masasabi bang inaabandona niya ang mga bata o ninineglect? Eh kung wala namang konsento yung pinag-iiwan niya basta na lang niya itatambak doon sa bahay ng may bahay kahit baka mag-anak niya. Eto nga, nagrereklamo na nga si Ate Jayan. Oo nga, nagrereklamo na. Ay kapabayaan yan, neglect yan. At pwede siyang alisan ng batas ang ayon sa family code ng parental authority do sa mga batang yun at pwedeng kunin ng DSWD sa kanya yung mga batang iniiwan niya. Lalo na vulnerable age, 2 years old. Mga maliliit, iiwan mo lang. Eh paano kung di alagaan at ang bata ay madisgrasya at mamatay? Yung kapabayaan niya, magbubunga ng pagkakulong niya hanggang 6 na taon. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. Hindi ka ba natakot, Ate Elva, na maaring mangyari yun sa'yo? Hindi naman po. May tiwala naman po kasi sa kanila na hindi nila papabayaan yung anak ko. Kaya sa kanila ko na lang po iniiwan. Pero nagrereklamo na nga si Ate Jayan na hindi na nga niya maalagaan ang sarili niyang anak, iniwan mo pa yung anak mo doon. Nagrereklamo kasi po siya sa ibang tao, sa akin hindi po siya nagsasalita. Alam mo yun, kasi hindi ko sabihin sa'yo, dahil alam mo yun, dahil nanay ka, di ba? Kasi siya marunong magsalita, sa ibang tao niya kailangan dapat malaman. At alam mo ba na, Elva, nang dahil dun sa nangyaring pag-iwan mo sa anak mo, kina Jayan, ay nag-away na rin sila ng kuya niya. Yun ang hindi ko po kasi alam eh. Wala naman ako sinasabi sa kapatid niya na Wala ka lang sa bahay niyo, kaya ganyan ka. Taray mo. Ito naman, di ba? Tura mo, walang hawig. Hans, narinig na natin ang kani-kanilang mga panig. Sa palagay mo ba ang ating mga sausawero at sausawera sa puntong ito
kanino ba sila mas naniniwala matapos nilang marinig ang mga kwento ng buhay nila? Siyang, napansin mo ba na napakabilis nilang naghanda? Ibabato mo pa lang sa akin ang katanungan. Talagang naghahanda na itong mga sawsawero at sawsawera na bumoto. Kaya naman, mamadaliin ko na kayo. Hindi ko na kayo pag-aantayin. Ano ba? Pula ba o puti? Go na! Boto na! Sa dagat ng nag-uumapaw na kulay puti, kahit papano naman may nakikita akong mangilan-ngilang pula doon sa gawing yon. So, siguro talagang may nakakaintindi pa rin naman sa sitwasyon naman ni Ate Elva. Pero yun nga lang, ang nakararami ay naniniwala na parang mas tama naman yung hinaing ni Jayan. Mga sawsawero at sawsawera, oras na po para tawagin naman natin ang asawa ni Jayan na siya rin namang galit po kay Ate Elva dahil palagi ngang iniiwan yung anak niya. Narito po si Marvin Palmares. Pasok! Marvin, gaano kadalas iwan ni Ate Elva ang kanyang anak sa inyo? Madalas po, kasi tuwing uwi ako ng bahay, lagi ko nakikita yung anak ko sa bahay. Tuwing galing ako ng trabaho eh. Ito lagi. Anong sinabi mo sa asawa mo? Tinatanong ko sa kanya, bakit iniiwan dito sa amin yung bata? At ganun. Anong sagot niya? Ewan ko pumayag siya na iwan eh. Ito daw, naghanap daw ng trabaho. Ang buong kwento po ni Marvin at ang reaksyon po ng asawa ni Elva, lahat po ng yan sa pagbabalik po ng Face to Face. $2,000 ba kada buwan ang pinapadala mo? Opo, 2,000. Nagpapagatas pa ako minsan sa anak namin. Binibigyan ko sila. Kailan ka nagbigay? Nakikinabang nga sila. Kailan ka nagbigay? Aamin ka ba? Kailan ka nagbigay? Mga kapatid, nalaman na po natin ang kwento ni Ate Jayan at ni Elva. At ngayon naman po, alamin natin ang reaksyon ng asawa ni Jayan na si Marvin. So, nung sinabi mo kay Jayan na bakit ganon, iniiwan ang bata, nadadalas, anong sagot sa'yo ng asawa mo? Si Elba nga daw, yun nga daw, maghanap daw ng trabaho. Kaya sabi ko, sige, okay, maganda yun. Yun naman pala, nalaman ko yun pala. Ginagawa ni Elba, nagbibingko lang pala. Nakita mo ba siya sa bingguhan? Siya po nagsabi sa akin na ganun. Nag-away na nga sila, yun, dahil dun. Siya pa ang galit kaysa sa asawa ko mas maano pa siya, matapang pa siya Siya na nga yung may nag-iwan sa amin ng bata. So parang ang sinasabi mo dito sa amin, Kuya Marvin, dapat hindi na nga magalit si Ate Elva dahil siya na nga ang humihingi ng Kumbaga, ikaw ang nakikiusap, iniiwan mo yung anak mo doon. Bakit parang ikaw pa nga naman ang galit? Hindi naman po galit na galit sa kanila. Dinaano ko lang naman po, bakit sa ibang tao ko malalaman na galit pala sila sa akin kung ba't iniiwan ko yung anak ko. Kanino po ninyo nalaman? Sa kapitbahay po lang namin. Anong sinabi sa'yo? Elba, sinasabihan ka naman niya na minom ka pala sa gabi. Tapos minsan nakita rin niya nagbibingo. Yun, nalaman ko nag-react na lang po sa kanya bakit gano'n siya. Mga kapatid, siguro mabuti pa na tawagin na po natin ang asawa ni Elva na kuya ni Jayan. At ano kaya ang reaksyon niya sa away na ito ng kanyang asawa at kapatid? Narito po si Joel Bacana. Pasok! Joel, kailan mo nalaman ang away na ito sa pagitan ni na Jayan at ni Elva? Ngayon nga lang sinabi. Hindi ko alam yung kung ano nangyayari kasi wala nga ako rito eh. At saka, hindi naman sila ibang tao, kapatid ko naman si Gian, kung sakali mang iwan ng asawa ko sa kanila eh. Hindi naman ibang tao, di ba? Oo nga, nandun na nga tayo kasi Ako sa asawa ko nang ginagawa niya. araw-araw niya laging dinadala sa bahay. Nai-istorbo rin, siyempre may nalagaan din to. Pinapangit na pala yung inaisip nila, yung lagi akong maalis. Ang sinasabi kasi nila, Kuya Joel, na ang iyong asawa daw ay nakita ni Jayan na nagbibingo. At yun ang ikinasama ng loob nila dahil iniwan ng bata para magbingo, hindi naman para maghanap ng
maghanap ng trabaho? Maari siguro kasi minsan kasi extra lang yung trabaho ko. Siguro gagawa din siya ng paraan para matulungan yung dalawang anak namin. Kaso sa bingguhan napunta. At hindi mo Marami rin ako alam naririnig yung dyan na sinasabi kapitbahay nila na namin. umiinom ang asawa mo. Kasi nasa Baguio nga ako Oo. nagtatrabaho. Nagpapadala ako ng pera sa kanya eh. Magkano ang pinapadala mo? 2,000. A month? Tignan mo, 2,000 pala. Tapos Isang ganyan buwan? ka. Oh, isang buwan pa yun. Isang buwan, lingguan lang yung sahod niyan, uy. Alam mo yan. Grabe ka naman. 2,000 ba kada buwan ang pinapadala mo? Opo, 2,000. Nagpapagatos pa umisa sa anak natin. Hindi ba sila binibigyan pagka piniiwan? Binibigyan ko sila. Kailan ka nagbigay? Nakikinabang nga sila eh. Kailan ka nagbigay? Aamin ka ba? Kailan ka nagbigay? Alam mo yan, Tsura kailan mo ko yan. Paano ka nagbibigay. magbibigay? Oh. Pag susugal mo, sibigay pa sa amin. Talaga lang So ang alam mo, Parang hindi Joel, naman, nagbibigay si Elva. Magkano binibigay mo, Elva? Minsan po pag wala, 30. ano lang po binibigay sa kanya, 50. Pag mamalaki mo, 30. 50. Pag mamalaki mo yun. Okay lang kahit na hindi ka magbigay. At least, nakikita namin. Basta 2 taon gulang, mauubos na yung 50 sa loob maghahapon. Maghapon pa ba yun? Sa araw-araw, isang beses. Tignan mo nga. Elba, tignan mo Kumakain pa yung itsura anak mo. mo. Tignan mo rin tsura mo. Alam naman po natin, Kuya Joel, na mahirap ang buhay. Pero paanong nagagawa pong nakakayanan ninyo na ang mga bata ay naiiwan kung kani-kanino lang? Kasi kung sa kapatid ko, yung iniisip ko ng kapatid ko naman yun eh. Mahirap yung itong lagi na lang na siya naiipit eh. Lagi akong maayos eh, alam naman niya yun. Oo nga, nandun nga Sandali tayo. lamang. Dr. Camille, para maliwanagan si Kuya Joel at si Ate Elva, ano po ba ang epekto sa bata kapag siya po ay iniiwan ng kanyang magulang sa ibang tao? Unang-una, no, pag nalaman nyo, na, lalo na pag yung sabihin na nakakapagsalita na itong batang ito, sila mismo nagkakaroon din ng sabihin na natin na hindi pagkakilala doon sa tunay na mga magulang. Kumisa magtataka ka, bakit ganun? Pag, alika dito baby, tapos hindi nalalapit sa'yo. Dahil kasi walang tamang, ito yung panahon na kailangan magkaroon ng bonding time. Dahil kahit na sabihin nyo na hindi nakakapagsalita yung bata, nakikilala kayo bilang magulang. Pag kayo umalis, hindi na kayo kikilalanin. Paano pa ang mangyayari na supposed to be nakikilalanin kayo bilang mga magulang? Ito na rin yung sabihin na natin pag molde na maaaring itong batang to ay talagang magiging mahiyain o kaya naman ay magre-rebelde sa inyo. Hindi man sa ibang tao dahil kasi mas gugustuhin niya na kasama ang ibang tao kaysa sa inyo bilang mga magulang. Marami pong salamat, Dr. Camille. Naliwanagan tayong lahat doon sa sinabi. Kaya, Hans, botohan na tayo. Okay, mga kapatid na Salsawera at Salsawera, round 2 tayo. Kanina naging mabilis ang pagdi-decide ninyo. Sing bilis pa rin kaya ngayon? Boto na pula ba o puti? Go, go, go! Nakutsyang, parang ganun pa rin. Parang doon sa sinabi ni Doktora, parang mas lalo pang na-reinforce ang opinion ng ating mga Salsawera at Salsawera na oo nga, tama ang inirereklamo ni Jayan. Ang tanong naman ngayon ay maayos pa kaya ang problema ng pamilya po ni Kuya Joel? Bibigyan po natin sila ng pagkakataon na dumaan sa isang masinsinang counseling kasama po ang ating trio tagapayo. At ang resulta po, sabay-sabay nating malalaman sa pagbabalik po ng Face to Face. Sana maintindihan mo at ma-realize mo na ikaw ay isang nanay, kaya dapat baguhin mo na rin ang iyong pananaw. Ikaw ay isang nanay at ang iyong mga anak din ay dapat mong alagaan. Ami parents would like to thank the following: Dr. Steve Bartgon of GAOC Dental Clinic, Philip Stein, Face and Figure, Skin Glow by GMAX, Salon de Manila. Hans Mortel would like to thank Dr. Manny and Pai Kalayan. Face to Face would like to thank the following: AXN Diamond Sport Shades, EC27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems. Ludy's Peanut Butter, a tradition of nutrition.
F101 Direct Sales Apparel and Shoes. Home Appliances by Minami. Galing ng quality. Placenta by Sam Strip. Sinong sisimangon? Sino? Elba, kung may responsibility ka sa mga anak mo, siya rin po ay mayroon responsibility. May sarili pa siyang pamilya. Ibang istorya, kung limbawa siya, nakikitira sa inyo, kuya ka. Oo. Makikisama siya, bantayan ang mga anak mo. Kaya lang, may sarili na rin pamilya eh. Hiwalay na mabukod naman sila, di ba? Isang reklamo po sa isang abusado raw na hipag ang narinig po natin mula kina Jean at Elva na naging dahilan po ng pagkakaroon ng bangayan at hidwaan nga po sa pagitan nilang dalawa. Sa ating po mga panauhin, matapos po yung naging counseling sa inyo ng ating trio tagapayo, mahalaga pa rin po sana na sa pagkakataon na ito ay pakinggan nyo pa rin po ang kanilang sasabihin. Sana po ay isaisip po ninyo ito at isa puso dahil makakatulong po ito sa inyo. Simulan natin kay Attorney Acosta. Dito sa mag-asawa na ito, kay Elba at kay Joel, dapat niyong mapag-aralan ang family code, no? Sa order of support pa lang, o pagsuporta, pagkalinga, ang may obligasyon, ang magulang sa anak, o kaya hanggang apo, tatagos. Kapatid sa kapatid. Alam mo ba, higit na dapat magmalasakitan ang kapatid sa kapatid. Unawain mo sitwasyon niya. May maliit din siya, meron siyang 2 taon na alagaan. Kung magkakadalawa, pwede niya mapabayaan yung sarili niyang anak. Kaya sa puntong ito, nakikita ng kapatid mo yung depekto ng asawa mo. Sabi niya, nagbibingo, minsan umiinom. Abay, mag-imbestiga ka rin. Baka naman totoo yung sinasabi ng kapatid mo. Huwag yung kaagad. Parang ayaw mo maniwala sa kapatid mo eh. Kung ano sabihin ng asawa mo, pinaniniwalaan mo. Huwag ganon. Maging patas ka rin sa kapatid mo. Dahil ang iyong kapatid, dugo ng iyong dugo, laman ng iyong laman, karugtong ng iyong pusod, at karugtong din ng iyong buhay. Maraming pong salamat, Attorney Cressida Rueda Acosta. Dr. Camille? May mga pagkakataon po siguro na hindi natin, siguro kayo ho magugulat din na kung bakit sa tingin nyo nagko-complain si Jean. Dahil kasi unang-una, sabihin na natin sa kanila, ang mas nakakilala po kay Elba ay si Jean dahil sila po ay mag-best friends. Okay, so kaya kanina nag-iira nga sila ay kami sa mata lang kami mag-best friend, parang ganun. So siguro alam din po ni Jean kung bakit kailangan niyang kahit papano mag-usap silang magkapatid. At the same time, gusto niyang makita, hindi dahil gusto niyang siraan si Elba, pero gustong ma-correct kung ano man yung mali. Sana maintindihan mo, Elba, itong nangyayari dito, nasa sa iyo para talagang mabago at maiayos mo ang talagang pamilya mo kung talagang gusto mong maging, sabihin na natin, lumaki ang iyong mga anak na maayos. Dahil kung hindi mo gagawa ng paraan na ikaw mismo mag-aalaga sa iyong mga anak, maghanda-handa ka na rin ng mga susunod na pangyayari na ikaw ay mapupunta uli dito sa face-to-face at makakaaway mo ang iyong mga anak. Sana maintindihan mo at ma-realize mo na ikaw ay isang nanay, kaya dapat baguhin mo na rin ang iyong pananaw na hindi ka na dapat parang nagdadalaga na lumalabas. Ikaw ay isang nanay at ang iyong mga anak din ay dapat mong alagaan. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sunny? Tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay pamilya ng Panginoong Diyos. Ngunit hindi niya tayo pinababayaan. Hindi niya pinagkakatiwala sa iba ang pangangalaga sa atin bilang kanyang mga anak. Ginagampanan ng Diyos ang kanyang pagiging ama, ang kanyang pagiging tunay na magulang natin. Kaya yan po ang magandang halimbawang binibigay sa iyo, Elba, nagampanan mo ang iyong pagiging tunay na ina sa iyong mga anak. Huwag mong ipasa kahit kanino man. Maraming pong salamat, Reverend Father Sonny Merida. Kuya Joel, sana po naliwanagan kayo ni Elba sa mga sinabi po ng ating trio tagapayo. Paano po ba ninyo gustong ayusin o tapusin ang problema pong ito? Hindi rin namin iiwan yung anak namin sa kanila.
kami na lang, lalayo na lang kami. Para hindi magkagulo, kinausap ko na siya. Huwag niya naiwan doon kahit kailan. Naintindihan po ba ninyo yung malasakit naman sa inyo ng inyong kapatid? At saka sa true lang, wala po siyang kasalanan sa inyo. Wala naman pong ginawang kasalanan sa inyong kapatid po ninyo. Dapat nga po pasalamatan niyo pa. Naintindihan po ba ninyo yung pagmamalasakit na ginagawa ng kapatid po ninyo sa inyo? Kaya po kayo nakarating dito kasi gusto niya po sanang matama yung maling nangyayari. Kaya po nga siya lumapit sa amin para kayo'y magkasundo, magkausap, magkabati. Hindi po para umabot pa ng taon ang pag-aaway po ninyo, Kuya Joel. O sige, kung hindi makaisip si Kuya Joel kung anong gagawin, Ate Elba, naliwanagan ka ba sa sinabi ng ating trio tagapayo? Naging malinaw ba para sa iyo na ito ay ang responsibilidad ninyo bilang mga magulang? Na kayo ang dapat mag-alaga ng bata at hindi nyo dapat iniiwan sa ibang tao. At gaya nga ng sinabi ni attorney, hindi obligasyon ng tiyahin, ng tito, ng tita na alagaan ng pamangkin. Malinaw po ba yun sa inyo? Opo. Malinaw sa iyo yun, Ate Elba. Malinaw sa iyo na nagkamali ka. Opo. Malinaw din ba sa iyo na meron kang dapat ihingi ng tawad at dispensa rin naman kay Jayan? Diyan, patawarin mo sana ako kung ako pa naging matapang sa'yo. Hindi na mauulit. Jayan, meron ka bang gustong sabihin sa kuya mo? Dapat alam mo na, minsan naman kasi intindi mo naman din kami. Hindi lagi yung asawa mo na lang lagi iniintindi mo. Pati, ba't mo pa paniwalaan yan? Dapat alam mo yan, kuya, di ba? Pero sa kapatid mo. Kapit na, tayo! Bagay, salamat na rin sa salamat na rin sa pag-aaruga mo sa anak namin. Kasi sana naintindihan mo dahil malayo ako sa pamilya ko. Kaya niyo po bang patawarin si Jayan? Wow. Sa bagay, siya naman nag-alaga ng anak ko. Okay lang. Kasi hindi kami talaga alam ang nangyari. Opo, ngayon pong nalaman niyo na kung ano yung sitwasyon, kung ano yung nangyari. At talagang nagmamalasakit lang yung iyong kapatid. Iintayin pa po ba natin ang 1 taon, Kuya Joel? Hindi na. Total, naliwanagan na ako. Okay na yung pinapatawad ko. Pagpapasalamat din ako sa pag-aalaga sa anak ko. Kung naibinahan. So, sorry na rin, di ako pa sorry sa'yo. Sorry. Ba't wala akong kasalanan sa'yo? Salamat ka na sa pag-aalaga mo sa anak ko. Sana naintindihan mo dahil wala ako dun. Hindi ko naman naintindihan naman kita eh. Sana magpapatulan yung ate mo. Ate mo pa rin yan dahil asawa ko yan eh. Alam ko naman eh, pero hindi naman kasi tama yung ginagawa yun sa'yo, di ba? Sige, maraming salamat sa pag-aalaga mo. Amina na po tayo mga kapatid sa kwento po ni na Elva at Jayan. Ano na naman po bang aral ang ating natutunan? Hindi po masamang makiusap o humingi ng pabor sa ating pong mga kamag-anak. Pero sana po, wag po tayong maging abusado. Wag po nating pagsamantalahan ang kagandahang loob ng ating pong kapwa. At sana, wag rin po tayong maging mapanghusga. Kung kayo man po ay may pagdududa, hindi po masama ang magtanong para malinawan po tayo at hindi po tayo agad magpapadala sa ating pong emosyon. Para po sa mga nanay na tulad ni na Ate Elva, naintindihan po namin ang inyong kalagayan na naghahanap buhay po kayo para po sa inyong mga anak. Pero hindi po ito sapat na dahilan upang takasan po ninyo ang isang pagkakataon na maging huwarang ina. Sana po magampanan po nating lahat ang ating tungkulin nang hindi po nasasakripisyo ang pagkalinga po sa ating pong mga anak. Tandaan po natin na minsan lang po maging bata ang ating pong mga anak. Kaya sana po
Huwag po natin ipagkait ang kalingang huhubog po sa kanila upang maging mapagmahal at huwaran po sila ng mamamayan. Maraming salamat sa aking co-host na si Hans Mortel sa Dance Squad, kina B1 at B2, sa ating pong mahal na trio tagapayo, sa ating naman pong mga sausawera at sausawera, at higit sa lahat po sa ating mga bisita ngayong araw na ito na nagpaunlak po ng kanilang kwento ng buhay. Maraming salamat po. At sa ating pong mga manonood, nasuki na po talaga ng Barangay Hall on Air. Muli, mula po sa aming lahat, maraming salamat po. Dahil po sa patuloy ninyong pagtutok po sa ating programa, kami po ay patuloy na maghahatid po sa inyo ng mga kwentong kapupulutan po ng aral at magsisilbing inspirasyon po para sa ating lahat. Ako pa rin po ang inyong siyang Ami na lagi nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Baka sa ugali mo, Be. Kaya nag-o-open. German ka masyado eh. Anong German? Alam mo, Kuya Boy, kung hindi lang kita kapatid, matagal ka na nakalibing. Magtanong ka nga sa mga nagkakabigbahay. Paano siniraan mo na ako? Siniraan. O ngayon, malalaman ng buong mundo kung sino ka ngayon. Sino po ba ang unang nanira ng bahay at bakit? Baka naman ikaw. Sobrang-sobrang kinukwento. Sandali. Face to face.